Pero may nabuti ko pong mag-live. Gusto ko kasing pag-usapan natin yung sinasabi nating Constituent Assembly o CONAS na nagkabukingan, na nagkaroon ng pag-uusap. Yung House Speaker, si Congressman or Speaker Boji at si dating Senate President Tito Soto na nangyari raw po dyan sa isang malaking hotel po dyan sa may Mall of Asia area. At tinatanggi na ngayon na biro-biro lang daw yung usapan na CONAS. Nakatunayan, matagal na nating naririnig na yun ang kanilang plano na magkakaroon ng CONAS. At paano ba nila gagawin yung CONAS? Simpleng-simple lamang po. Magkakaroon po ng tinatawag na concurrent resolution ang dalawang kamara, yung Kamara de Representante at sa Kamara ng Senado o yung two houses, the House of the Senate and the House of Representatives can pass concurrent resolution to convene as a Constituent Assembly. At ang kailangan lamang po dyan na boto ay simple majority lamang po ng quorum para makonvene as a Constituent Assembly. Simple majority lamang po yan. Pag naipasa yung concurrent resolution na yan, magkukonvene yung House of Representatives at saka Senate of the Philippines bilang Constituent Assembly. Doon sa Constituent Assembly, doon na po ngayon magkakaroon ng debate kung paano pagbubutuhan dyan. Joint ba or separate? At ang kailangan po kasi para maipasa ang mga amendments or repeal ng Constitution, 3/4 of all members of the Congress. Hindi sinasabi ng Constitution kasi kung yung voting separate or joint eh. Pero yung mga nakaraan nating mga pagdidebate dyan, pag binasihan natin yung 1935 Constitution, maliwanag kasi yung 1935 Constitution eh, na separate yung voting. Pero dito sa 1987 Constitution, hindi po maliwanag eh, yung provision on amendments eh, kung joint ba or separate. Pero ngayon, yun po ang plano nila. Pag na-convene po nila yung Constituent Assembly at magbubutuhan, ay gagawin po nilang joint voting. Ibig sabihin yung pagsasamahin mo yung 300 plus na congressmen tapos 23 o 24 na senador dahil Constituent Assembly, iisa na lamang po yung kanilang body as a Constituent Assembly, hindi na separate bodies. O hindi mo na madidistinguish kung sino ang senador o kaya sino ang congressman. Basta sasabihin na, members of the Constituent Assembly na ang tawag sa kanila. Hindi na sila acting as a legislative body but acting as a constituent body only to discuss amendments or revision of the Constitution. At ang kanilang plano ay magkakaroon ng joint voting. So ipagpalagay natin 3/4 ang kailangan na sa saligang batas, pag sinuma mo yan, kayang-kaya po nilang makuha po yung 3/4 pag pinagsama mo yung members ng Senate at saka sa House at magkakaroon nga ng amendments or revision of the Constitution. Kaya mga minamahal na kababayan, wag po tayong magpakampante. Hindi pa po tapos yan, yung issue na yan, yung Constituent Assembly na yan. Nasa pipeline po yan. Alinsunod doon sa mga information natin nasasagap. Seryoso po sila. Lalong-lalo na ngayon at nagbago nga yung liderato sa Senado at nandiyan si Senate President Aldo Cayetano at yung 12 magigiting natin senador na nandiyan pa rin, ay hindi po nila basta-basta maipapasa yung concurrent resolution. Kasi kung hindi nagbago yung liderato ng Senado, maipapasa nila yung concurrent resolution para makonvene ang Constituent Assembly. At pag nakonvene yung Constituent Assembly, magkakaroon na nga ng joint voting, hindi na separate voting at maipapasa nila yung amendments or revision of the Constitution. At yung anong gagawin po nila? Term extension. Katulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, term extension doon sa mag-expire ng mga term ng mga senador by 2028. At wala na rin pong eleksyon ng tapos magkakaroon siguro pa ng extension ng mga nakupong mga opisyal pa ng pamahalaan. Yun po yung gagawin nila mga minamahal na kababayan. Kaya wag po tayo magpakampante. Ayan po yung abangan po natin dahil sa ngayon, yung issue po na mainit ay yung pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee, full investigation doon sa flood control, anomalies and corruption, ay pinapabuksan na yan at bubuksan na sigurado yan. Baka within the week, magkakaroon na ng initial na pagpupulong ang Blue Ribbon Committee kasi nabuo na po yung membership at saka officers ng Senate Blue Ribbon Committee. At siyempre, yung impeachment ni BP Sara, hindi pa mangyayari kaagad dyan. Baka susunod po dyan, Hulyo na po magkakaroon ng pagdinig ng impeachment trial. Pero ngayon,
niluluto po nila yung CONAS, yung Constituent Assembly. Abangan po natin yan mga kabaka. Katulad ng sinabi ko, ang strategy po nila, magpapasa sila ng concurrent resolution ng House and the Senate. Simple majority lamang po ang kailangan nila. Simple majority of the members who are present and voting. So, yan, hindi qualified majority. Simple majority lang of members assuming that there is a quorum. So, yun po yung problema po na ang natin, na kailangan po nating pagtuunan ng pansin. Huwag po tayong magpabaya. Huwag po tayong magpakampante. Itutuloy po nila po yung CONAS. Mga minamahal na kababayan, pag tayo ay medyo pakampante-kampante tayo at hindi tayo nakialam dito sa issue na yan. Yun po yung kanilang programa. Concurrent resolution by a simple majority, ma-assemble po nila yung Constituent Assembly. Pag na-assemble po nila yan, yung status ng congressman at saka senador, hindi na po yan separate houses. Magiging sabihin nila, members na sila lamang po sila ng Constituent Assembly. They are just members of the Constituent Assembly at magkakaroon na po nga ng voting jointly. Hindi kayang-kaya nila makuha po yung 3/4. Pag nakuha nila yung 3/4, kakaroon ng amendment or revision ng Constitution. At ang gagawin po nila dyan, term extension ng mga senador at mga congressmen o pati pa yung mga presidente o what. At gagawin po nila ay talaga pong tutuluyan nila si VP Sara. Yun ang kanilang plano po dyan. So yan po mga minamahal na kababayan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.